Good day, nurses. Now let's discuss gouty arthritis or GA. So pag sinabi natin gouty, this is a painful flares of inflammatory arthritis from increased uric acid crystal or deposition of uric acid crystal in the joints. Okay? So usually nagkakaroon ng uric acid deposition or crystal formation because of hyperuricemia. Okay, tumataas yung uric acid natin sa ating katawan. So pag sinabi natin uric acid class, normally, ang normal level dapat ng uric acid natin is 2.5 to 8 milligram per deciliter. Okay, so yan yung normal level ng uric acid natin. Pag once na tumaas dyan, we consider that one as hyperuricemia. So, bakit ba nagkakaroon ng deposition? At bakit ba nagkakaroon ng pag-increase ng uric acid sa ating katawan? Okay, so let's discuss the pathophysiology. So, first, because of hyperine intake. Okay, so pag hyperine intake yan, class, usually saan ba natin nakukuha? Okay, ang pagkain ng mga purines or hyperine purine-rich food natin. So usually, yung purine-rich food natin, nakukuha natin yan sa pagkain ng una, mga seafood. Okay? So anong seafood? Yung mga high in purine. So we have the shrimp, okay, mataas yan. Okay, so we have the anchovies or yung dilis, sardines, mackerel, and scallops. Okay, matataas to sa purine. Ano pa? We have your red meat. Katulad na ng beef, pork, and lamb. Okay, mataas yan sa purine. And then, we have the beans, lentils for vegetable, spinach, mushroom, asparagus. Okay, so yan yung mga matataas sa ating purine. So take note class na kapag once na sinabi nating purine, yung plant natin or yung mga vegetables natin, your plant purines are less likely to trigger gout compared to animal source. So ibig sabihin mas mataas pa rin yung contributory factors ng gout kapag once na nag-intake ka ng animal source purine. Katulad na lang ng red meat at seafood. Less likely lang na magkaroon kapag once na kumakain tayo ng mga plant purine diets. Okay, so for example, nagkaroon ka ng consumption, okay, hyperine intake ka. So pag once na nagkaroon, hyperine purine intake, nagdi-decrease yung uric acid formation. Excretion, I should say. Normally kasi sa ating katawan, okay, for example, nag-take tayo ng purine. Si purine kasi natin, class, kailangan niyang ma-metabolize sa liver. Okay, kailangan niyang ma-metabolize sa liver. Bakit? Para ma-convert siya into uric acid. Kasi si purine, hindi yan kayang itapon ng purine lapa. Mag-undergo yan ng metabolization. So, pag nagkaroon siya ng metabolization sa liver, okay, yung purine mo, isa sa mga ma-breakdown component niya is yung uric acid. Si uric acid, madi-dissolve yan sa blood natin. At pag once na na-dissolve siya sa blood, pupunta yan sa kidney. Bakit? Para sa excretion. Okay? Para maisama siya sa ihi. Kaso ang problema natin, class, kapag once na masyadong mataas ang uric acid sa ating katawan, hindi natin natatapon ng mabuti yung uric acid. So ang tendency, pag hindi sila naitapon ng mabuti, magkakaroon or at least yung uric acid na nandoon sa blood mo ay magkaroon ng formation ng crystal. Ibig sabihin, magsasama-sama sila. Parang try to imagine, kapag once na may asukal or kapag once na merong salt, 'di ba? Pag may hindi ka nagagamit na salt doon sa isang Tupperware mo or sa isang lalagyanan, ano nangyayari sa kanila? Namumuo-muo sila. Okay, ganun lang din sa blood natin. Dahil hindi natin sila natatapon ng mabuti kasi too much
ang uric acid sa ating katawan, ang tendency, yung uric acid na yan ay magsasama or magkukumpulan sila. At kapag once na nagkumpulan sila, that can lead to uric acid crystal formation. Kapag once na may uric acid crystal formation na tayo, magkakaroon yan ng deposition sa may joints natin. Okay, kapag once na nagkaroon ng deposition sa joints natin, remember na hindi normal na magkaroon ng uric acid crystal sa joints natin. Kaya magkakaroon ng activation ng ating immune system. Ipapadala si WBC, ipapadala si macrophage, ipapadala lahat ng fighting cells kung asaan nagkaroon ng deposition ng crystal. At kapag once na pumunta doon ang ating mga inflammatory mediators, doon na magkakaroon ng inflammatory response. Okay, dahil pinadala na doon ang ating fighting cells para atakihin yung uric acid crystal na na-deposit sa joints natin. At kapag nagkaroon na ng inflammation, dyan nalalabas yung manifestation natin na severe pain, swelling, and redness. Okay? So, dyan nalalabas yung manifestation natin. So, ano ba yung mga manifestation natin? Okay? Again, we have the sudden severe joint pain. Bakit severe ang kanyang pain? From the word crystal. Class, yung crystal na yan, class, matutulis yung mga yan. Yung mga edge niya, matutulis. Kapag once na nagkaroon ng deposition yan sa ating joint, okay, in between sa joints natin, masakit. Kaya nagkakaroon siya ng severe pain kasi tinutusok niya yung joints natin. Then nagkakaroon din ng redness, warmth, and swelling, manifestation to ng ating inflammation. Okay, kapag once na inflammation, we have your dolor, calor, and tumor. Okay, and then extreme tenderness. Okay, kahit bedsheet lang, class, magalaw lang siya ng bedsheet, mataas pa rin yung pain. Okay, napakalambot na ng bedsheet, napakanipis na ng bedsheet, nagalaw siya, merong pain. Ganun ang extreme tenderness kapag may gouty arthritis. Dahil nga, patusok yung ating mga uric acid crystals. And then, limited joint movement. Bakit? Because of pain. Okay? Limited lang ang joint movement mo. And then, pag once na sa laboratory, nag-i-increase ang uric acid sa iyong dugo. And then, nagkakaroon din ng tophi. Okay, para lang din siya sa may Heberden's natin, dun sa osteoarthritis natin. Pero ang pinagkaiba lang kasi, doon sa Heberden's natin, yun ay osteophytes. Okay, bone formation yun. But here, these are uric acid crystal. Mga crystal yan. These are your uric acid crystal. Kung mapapansin ninyo dun sa Heberden's natin kanina, dun sa Bouchard's, okay, parang single lang sila. Parang ganyan lang sila. Kung ito yung daliri natin, okay, parang ganito lang siya. Unlike kapag yan ay tophi class, ayan, marami siya. Maramihan. Okay, kalat-kalat siya. So, yan yung manifestation natin ng gouty arthritis. Anong management natin? First, we need to teach the client to limit alcohol consumption and avoid purine-rich food. Bakit? Si ating alcohol kasi class, mataas yan sa purine. Okay, ano yung mga sinabi natin kanina na purine-rich food? First natin, okay, isulat ko na lang. First natin, we have the shrimp. Okay. Aside from shrimp, pwede din si anchovies or yung dilis. Okay, so sardines. We have your mackerel. Okay, and then your scallops. And mussels. Pag once naman na second, your red meat. Okay, meron dito si pork, beef, and lamb. And then yung plant natin, we have your beans, lentils,
spinach, mushroom, asparagus. Okay. So, yan yung mga high purine-rich food natin. So, we need to avoid purine-rich food and alcohol. And then, we need to encourage weight loss in obese patient. So, bakit kailangan natin encourage weight loss class? Pag once kasi na mataba ang isang pasyente, nag-i-increase yung metabolism. Okay? Increase yung metabolism natin kapag mataba ang pasyente. So, kapag once na nag-increase yung metabolism class, so, ibig sabihin, nag-i-increase din yung metabolization ng ating purine. So, kapag once na-increase ang metabolization ng purine, tataas din ang uric acid that can lead to uric acid crystal formation. Kaya we need to promote weight loss in obese client. And then promote hydration, we need to increase oral fluid intake. Bakit? To prevent renal calculi. Okay? So to prevent renal calculi or yung uric acid crystal formation doon sa ating kidney. Okay. Then we need to administer meds as order. We have your allopurinol and your colchicine. Si allopurinol class, binibigay natin yan, taken siya daily. Okay. Bakit natin siya binibigay daily? To prevent gout flares. Okay. Next, your colchicine naman class, binibigay natin si colchicine. Ano pang binibigay natin dito? Your NSAID and your corticosteroid.